conflict sa Dark Continent Part 34. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ay ka-34 na kabanata sa paglalayag ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago nga umpisahan, lilinawin ko lang na ito po ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung malino na sa lahat, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, ang ating mga bida magsisimula na sa kanilang bagong paglalakbay sa loob ng madilim na kontinente. At ang isa ba, naglaban na rin si Phoenix at Garuda. At ang misteryosong Kuruta naman nanonood lang sa kanila. At pagkatapos nga ng labanan ng dalawang Bird Clan, sabi ng nakakatakot na Kurta Clan kay Garuda, kung pwede daw sana sa kanya na lang ang katawan ni Phoenix. At dito na nga mag-uumpisa ang part 34 ng bidyong ito. At sabi nga ni Garuda na wala nga daw siyang pakialam sa walang kwentang basura na katawan ni Phoenix. At si Kurta Kazuma naman biglang ngumiti dyan at sabi niya na okay daw yan kung ganon. Hanggang may kinalikot nga siya sa katawan ni Phoenix. At pagkatapos nga niyang gawin yan, umalis na siya at nagpaalam kay Garuda. At sabi nga niya, namuuna na ako para hanapin ang aking hadikain. At sagot naman ni Garuda na hindi mo dadalhin ang kanyang katawan. Naakala ko ba interesado ka sa basura na hindi na pwede na siguro yon? Sagot ng nakakatakot na Kuruta. At dagdag niya pa na parehas nga lang daw sila nakapangyarihan ang pinunta sa Dark Continent. Kaya kung mag-cross ang landas natin dahil sa kapangyarihan, doon na lang kita lalabanan hanggang kamatayan. At tinitiyak ko sa iyo na ako makakakuha ng kapangyarihan na iyon. At sagot naman ni Garuda na kung mangyari man yon, hindi kita uurungan. At sagot naman ni Kurta Kazuma, pero ngayon, dahil wala namang kapangyarihan sa ating harapan na kailangan pag-agawan, kaya hindi pa natin kailangan maglaban. At ang huling sinabi ng Kurta Clan kay Garuda, na good luck na nga lang daw kay Garuda. At sana magkita pa daw sila sa loob ng Dark Continent. Hanggang tuluyang umalis na nga dyan ang nakakatakot na Kuruta. At si Garuda naman umalis na rin dyan at lumipad na papalayo. At pagkatapos nga niyan, ilipat na ang scene sa ating mga bida. At pagkatapos nga nila magpaalam
sa mga kimera. Nagsimula na sila sa kanilang bagong paglalakbay. Pero sa pag-alis nga nila Don Prix sa pugad ng mga langgam, sabi ni Shiba sa kanilang hari na sobrang kakaiba talaga ang taong yung pinuno. At sagot naman ni King Magnum na hindi lang kakaiba, sobrang kakaiba. At ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng nilalang. At dyan nga, pinakita na ang ating mga bida at naglalakad nga sila sa masukal na kagubatan ng itim na mundo. At habang naglalakad nga sila, sabi ni Rin na sana daw sila pupunta ngayon. At sana nga daw sa kanilang pupuntakan, makita na nila ang kanyang kuya. At sagot nga ni Don na hindi natin alam kung nasaan ang saktong lokasyon ng kuya mo. Pero nasa paniniwala ko, once na malibot natin ang mundong ito, tiyak na nakita na natin ang kuya mo. Kaya si Rin, lalong lumakas ang loob dyan na makikita niya pa ang kanyang kuya. At sabi pa ni Rin sa ating mga bida, nung panahon daw nakasama niya pa ang kanyang kuya, lagi daw siya nitong sinasabihan na mag-ingat sa kanilang mundong ginagalawan. Dahil lubhang napakadelikado nga daw ng iba't ibang halimaw na nabubuhay dito. Kaya ang kuya niya daw, ibantay sarado sa kanya saan man sila magpunta. At miss na miss niya na daw talaga ito. At sana nga daw, nasa mabuti itong kalagayan. At sabi naman ni Kid na sigurado daw siya na nasa mabuting kalagayan ang kuya ni Rin ngayon. At kung ngayon nga daw, wala pa ito sa kanyang tabi, wag daw mag-alala si Rin dahil siya daw ang magliligtas dito sa iba't ibang halimaw. At lahat nga daw ng mananakit at magtatangka kay Rin mananagot sa kanya dahil siya nga daw ay sinilang na matapang at dugong matapang. At si Don Prix naman napangiti dyan at tila naalala niya nang una niyang makita at makilala si Kido. At ito nga, gumakagulgol sa pag-iyak at dagdag pa ni Don sa kanyang isipan na mukhang dumidiskarte nga daw si Kido sa batang babae. At pagkatapos nga yan, ilipat na ang scene sa walang pusong mamamaslang at sa immortal na halimaw. At naglalakad nga din sila sa itim na mundo. At habang naglalakad sila, tanong ni Zen na dito na daw ba talaga ang daan papuntang kaharian. Kanina pa daw sila naglalakad, hindi niya pa natatanaw ang kaharian ng silangan. At sagot nga ng immortal na nilalang na dito daw talaga ang daan. At sa totoo nga daw, shortcut pa ito dahil sa pagpunta daw sa kaharian. Marami daw talagang daanan at itong tinatahak daw nila ang pinakamalapit na daan. At si Zen Zoldyck nga medyo naiinip na dyan dahil gusto na nga niyang makalaban ang mga kataas-taasan sa loob ng Dark Continent. At habang nagpapatuloy nga sila sa paglalakad, sabi ng halimaw sa kanyang isipan na hindi nga daw siya tanga para pumunta sa kaharian ng kadiliman. At ililigaw na nga lang daw niya ang baliw na tao na ito. At habang ginagawa niya daw yun, isasabay niya ang paghahanap ng tiyempo para makatakas sa assassin. Pero sa pagliligaw nga niya sa mamamaslang,
nakaligtaan ng immortal na halimaw ang isang daan na hindi dapat daanan. At napadpad sila sa isang espesyal na yaman at sabi nga ni Zen, ano naman, ang walang kwentang halaman na ito. Hanggang natulala nga dyan ang halimaw at sabi niya na tumakbo na nga daw sila hanggat may oras pa dahil napadpad daw sila sa lokasyon ng berdugong banta, ang botanical weapon, Brion. At pinakita na nga dyan ang pusakal na banta at si Zen matamlay dyan at nakatingin lang sa kanya at sabi nga ng mamamaslang na anong klaseng nilalang naman ito, napakasagwa ng itsura. At sa isang iglap nga talsik si Zen Zoldyck sa lakas ng Brion at sabi nga niyan na ang lakas naman ng loob nyo na pumunta sa aking lungga. At ang immortal na halimaw naman takot na dyan at nanginginig sa kaba. At pagkatapos nga niyan lipat muna ang scene sa katawan ni Phoenix dahil dyan nga nagdatingan na ang ibang mga gatekeeper at ang tanging naabutan nga lang nila ang bagsak na katawan ng kanilang kasamahan. At sabi nga ni Greed na mukhang natalo si Phoenix. Sayang, hindi natin siya naabutan. Ika ni Cobra at si Boron naman galit na galit yan at tatapusin nga daw niya yon once na makita niya. At sabi naman ni Lion King na mukhang hindi basta-basta ang lapastangan na yon at mukhang kailangan nating mag-ingat sa kanya. Hanggang umirit na nga dyan si Brainskull at sabi niya na mukhang gumugulo ang propesiya dahil maliban sa lapastangan na yon mayroon pang isang nilalang ang nakapasok sa ating mundo. At nagulat nga ang lahat ng bantay sa sinabi ni Brainskull. At pagkatapos nga niyan lipat na ang scene sa berdugong banta at dyan nga bumangon na si Zen Zoldyck at sabi nga niya na medyo malakas ang atake na yan at hindi ko inaasahan yan sa baduy na tulad mo. At dito na nga mag-uumpisa ang laban ng Brion at Assassin. At bago nga mag-umpisa ang laban nila kinulong muna ni Zen sa kuryente ang pugot na ulo ng halimaw para sigurado na hindi ito makatakas. Hanggang ang Brion nga sumugod na dyan at umatake ng sobrang bilis. Pero nailagan na nga yan ng mamamaslang. At sa pag-ilag niya siya naman ang umatake. Pero nagulat ng bahagya si Zen dahil walang talab ang kanyang atake. At mulingang bumayo ang Brion at wasak ang paligid dyan. At sabi nga ni Zen sa kanyang paglayo na nakakatuwa naman daw ang nilalang na ito. At nung muli nang susugod ang Brion sinubayan na yan ni Zen Zoldyck para pugutan ang ulo. At sa isang iglap nga nagulat na talaga dyan ang mamamaslang dahil walang pinsalang tinamo ang berdugong banta. At sabi niya na sobrang tigas naman daw ng katawan nito dahil wala man lang daw itong pinsala. Pagkatapos nun anong klaseng uri daw ng katawan kaya meron ang nilalang na ito. At pagkatapos nga niyan nandyan na naman ang Brion para patayin ang assassin. Kaya si Zen naganda na agad dyan para kumounter. Pero sobrang bilis nga ng Brion dahil sa isang kisap mata sapul na agad ang mamamaslang at tilapon na naman yan.
At sa pagbangon nga niya, siya naman ang sumugod ng sobrang bilis papalapit sa Brion at tinadtaran niya yan ng sunod-sunod na atake para makabawi. At talagang ayaw nang magpaawat ng mamamaslang dahil sarit-saring combo ang pinapakawalan niya patama dito. At habang binubugbog nga ni Zen ang berdugong banta, bigla yung nagsalita at sabi niya, na ano ba ang ginagawa mo? Yan lang ba ang kaya mo? Walang kwenta. Sabay atake siya ng isang tira at buon sa limot si Zen Zoldyck. At habang nakabaon nga at nakabagsak ang assassin, ang Brion muli nang papalapit sa kanya. At habang papalapit nga yan kay Zen, meron yung mga binibitawang kataga at sabi niya na lahat nga daw nang nangangakas na pumunta rito ay namamatay. Pero bago pa nga niya malapitan ang mamamaslang, biglang may napakalakas na kuryente ang biglang lumabas dyan. Kaya ang berdugong banta medyo napatigil dyan. At si Zen Zoldyck naman nakangiti at sabi niya na ikaw ang mamamatay sa mundong ito. Sabay tira siya ng kuryente sa Brion at sa pulngayan at tilapon din papalayo. At nung babangon pa nga ang banta, ipinaulanan pa siya ng mga kuryente ng assassin. At habang tinatadtaran nga siya ni Zen, tawa niya ng tawa at sabi niya, na sige lang, bumangon ka kung makakabangon ka pa. At patuloy nga siya sa pagratrat sa Brion, kaya ang Brion hindi makabangon dyan dahil walang katapusang kuryente ang tumatama sa kanya hanggang nagpakawala pa ang assassin ng mas malaking kuryente at pinatama sa banta, kaya sumabog dyan ng sobrang lakas. At si Zen naman tawa lang ng tawa at sabi niya na namatay ka tuloy ng maaga, na bumabangon ka pa kasi. Mamamatay ka naman talaga. At nung unti-unti nang nawawala ang usok sa kapaligiran, napatigil si Zen Zoldyck. Dahil ang Brion ay nananatiling nakatayo at walang kagalos-galos o pinsala sa lahat ng ginawa sa kanya ng mamamaslang. Kaya si Zen muling napangiti dyan at sabi niya na napakabuti mong nilalang, pero may bubuga ka naman pala. Nasabihin mo nga sa akin na anong klaseng nilalang ka ba? Bakit napakabaduy mo? Bilog na ulo, tapos may katuwang tao, katuwa-tawang itsura. At dagdag pa ni Zen na pinagkaitan ka ba ng kapalaran? Kaya ka nagkaganyan? At sagot nga ng Brion na medyo matindi ang kayabangan mo, na kahit isa ka lang mortal na galing sa labas ng aming mundo. At sa katunayan, isa ka lamang mababang uring nilalang, walang bilang, basura, at walang kwenta. At si Zen nga, sumugod na dyan at binalutan ng kuryente ang kanyang mga kamay at sabi niya na tignan natin kung sino ang basura at walang kwenta sa ating dalawa. At muli nga niyang tinadtaran ng sunod-sunod na atake ang berdugong banta. At sa dami nga ng atake ng mamamaslang, tinumbasan lang yan ng Brion ng isang atake. At sapul na sapul dyan ang assassin at buwelta balentong siya sa lakas ng banta.
At nung babangon pa nga siya, siya naman ang hindi pinabangon ng Brion. At nilundagan siya niyan ng sobrang lakas. Kaya baon na naman si Zen Zoldyck dyan. At hindi pa nakontento ang banta dahil binugbog pa siya niyan at binaon ng binaon sa kailaliman. At pagkatapos nga niyan, merong mga kuryente ang naglabasan sa kalupaan at tumama yan sa Brion. Pero hindi nga ito iniinda ng banta hanggang meron pang isang kakaibang kuryente ang papatama sa kanya. At hindi nga ulit yan inilaga ng Brion. Kaya tinamaan siya niyan at nakuryente. At habang nakukuryente nga siya, meron pang mga electric ball ang patuloy na papalapit sa kanya. At ang mamamaslang pala nanatili lang sa kailaliman at patuloy na tumitira ng iba't ibang kuryente. At dito nga mga idol, napakatalino ng naisip ng assassin. Dahil habang nasa ilalim nga siya ng kalupaan, hindi siya masasaktan ng Brion. At pwede pa siyang magwantosawang tumira ng kanyang mga kuryente. Kaya patuloy dyan na tinatamaan ang berdugong banta. Hanggang nagwisit na nga yan at muling lumundag ng sobrang lakas sa kinaroroonan ng assassin. Kaya si Zen umalis na agad sa ilalim at tumalon pa itaas para makaligtas. Pero gumuho nga ang nilundagan ng Brion. Pero sa paglundag nga ng banta, bigla siyang nagliwanag. Dahil si Zen nag-iwan pala ng malakas na kuryente sa ilalim. At nasabugan nga ang berdugong banta. At sabi ni Zen Zoldyck, alam mo kung na-jackpotan niya ang aking patibong. Pero sa isang kisap mata nga, biglang may dumakot kay Zen ng sobrang bilis. At yan ngayon walang iba kundi ang Brion. At buhay na buhay pa nga rin yan pagkatapos ng lahat. At wala nga niyang awang binugbog ang mamamaslang dahil bayo dito, bayo doon. At hindi niya tinitigilan si Zen Zoldyck dahil kaliwat kanan ang banat niya dito. At nung ka-counter pa nga sana si Zen para makabawi, binayo na siya dyan ng Brion at pinuruhan ng sobrang lakas. At pagbangon nga ng mamamaslang, makikita dyan na duguan na siya. At sabi nga niya sa kanyang isipan na hindi niya daw inaakala na ganito kalakas ang nilalang na ito. At dagdag niya pa na sobrang tibay daw talaga ng katawan ng nilalang na ito at tila hindi nagkakaroon ng pinsala. Hanggang ang Brion nga, muli nang sumugod dyan para umatake. Pero si Zen Zoldyck nga, sinabayan na yan. Kaya sabayan sila dyan ng sobrang lakas. Pero pagkatapos nga niyan, nadali na naman ang assassin at sapul na naman siya. At muli nga siyang binanatan dyan ng Brion ng sunod-sunod na atake. At si Zen nga, nanggigil na dyan at nagpakawala rin ng sunod-sunod na kuryente. Pero lahat nga yan, baliwala sa berdugong banta. At ang matindi pa, hindi umiilag ang Brion sa mga atake ng mamamaslang at tinatanggap niya ng buong puso ang mga binibigay ni Zen Zoldyck sa kanya.
Kaya dyan, mas lalong na bad trip si Zen at nag-ipon na nga siya ng mas malakas na kuryente at pinatama sa berdugong banta. At sabi niya na mamatay na nga daw ito. At ang Brion naman, kaysa umilag, nakatingin lang ito sa malakas na kuryente. Kaya tinamaan siya niyan nung walang pakundangan. At sa lakas, halos nawasak ang kanilang kinaroroonan. At sabi nga ni Zen na ang bobo nga daw ng nilalang na yon dahil hindi marunong umilag. Pero pagkatapos nga niyang sabihin yan, natulala ang mamamaslang dahil ang Brion nanatiling nakatayo at parang hindi nasaktan sa malakas na kuryente. Kaya si Zen ngumiti na lang dyan at sabi niya na mukhang hindi nga daw matatapos ang labang ito hanggang walang namamatay sa kanila. At diyan na nga nagtapos ang part 34 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos mga idol, sana huwag niyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinyon, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinyon. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!